Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang huling yugto ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hindi Mapapagod ang Puso. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Memories shared together kept that love alive. I can't forget it. Kanina pa kita kinakausap, Olivia. Kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang ulo mo? Papa, Bakit mo inilihim ang iyong sakit? Ang sabi ng doktor ay may taning na ang buhay mo. Dahil sa sakit mong kanser sa utak. patawarin ninyo ako, Papa. Kung inilihim ko sa inyo ang sakit ko. Ayokong mag-alala kayo at malungkot kayo. Ngayon alam ko na kung bakit nakipaghiwalay ka kay Froilan. Para sila ni Christine ang maging magkasintahan. Mahal na mahal ko ang kapatid ko, Papa. Kakaiba kang kapatid. Talagang tunay kang magmahal. Pakiusap. Sana walang ibang makakaalam ng sakit ko. At bago ako mamatay, gusto ko pang saksihan ang pagpapakasal ni na Froilan at Christine. Masakit ang bagay na ito. Ikaw ang nagsakripisyo para makabangon ang kumpanya. Pagkatapos, ang buhay mo pala ang mawawala. Kailangan na tanggapin natin ang totoo, Papa. Ito ang kapalaran ko. Ang maiksi lang ang magiging buhay ko. Nasasaktan ako. Bilang ama na nagmamahal sa inyo, na anak ko, masakit na isa sa inyo ang mawawala. Sinikap ko na maging malakas ang loob ko, Papa. At gusto ko na maging matapang kayo rin. Uulitin ko at nakikiusap ako sa inyo. Wala sana ibang makakaalam nito.
Christine, lumuluha ka na naman. Ay, Sir Lauro, tinatanong ni Christine si Olivia. Patawarin niyo sana ako, Papa. Wala na ang anak ko. Kasalanan ko ang lahat. Siguro, kapalaran niya na maiksi lang ang buhay niya. Kaya huwag mong konsensyahin ang sarili mo. Baka mas lalong bumigat ang pakiramdam mo. Kumusta si Ate Olivia? Anong nangyari sa kanya? Mabuti na ang kalagayan niya. Pagod at puyat, kaya nawalan siya ng malay. Doon na lang tayo sa bahay mag-usap. Sir, uwi muna ako. Alam ko na marami kang ginagawa sa negosyo ninyo, Froilan. Ang gusto ko, Papa na ang tawag mo sa akin, Froilan. At ituloy ninyo ang pagpapakasal nyo. Sige, Papa. Yan ang gustong mangyari ni Olivia. Kaya sana huwag nating biguin ang kapatid mo, Christine. Saka na lang nating pag-usapan yan, Papa. Pag nakalabas na ako dito sa hospital. Sige po, alis na ako. Sabihin ko kay Mama na pasyalan ka dito, Christine. Salamat. At nakalabas ka na sa ospital, Christine. Ate Olivia, patawarin mo sana ako. Mapagmalaki ako. Kahit kabutihan ko ang iniisip ninyo. Kahit si Froilan, nagsakripisyo para sa akin. Ang gusto ko ay matuloy ang pagpapakasal ninyo. Gusto kong mag-usap tayo bago ko isipin kung dapat ba akong magpakasal kay Froilan pagkatapos na nalaglag ang pinagbubuntis ko. Christine, wala akong ibang hangarin kundi ang kaligayahan mo. Kung masaya ka, ay masaya na rin ako. Ako na mismo ang humihingi na magpakasal kayo ni Froilan. Girl, I need you. I need your love. Hindi na sana dapat na makipagkita pa ako sa iyo, Froilan. Dahil mahal ko ang kapatid ko at ayokong masaktan siya. At dahil sa sobrang pagmamahal mo kay Christine, ay nagsakripisyo ka sa sarili mong kaligayahan. Hindi na dapat na pag-usapan natin yan, Froilan. Sa pakiramdam ko, mas mahal mo si Christine kisa sa akin na nobyo mo. Huwag mong pagsilosan si Christine. Minahal din kita ng tunay. Pero tama ang sinabi mo. Mahal na mahal ko ang kapatid ko. At importante sa akin ang kanyang kaligayahan. O kaya may ibang dahilan. Nahalata ako nang kausap ko ang papa mo. Parang may inililihim sa akin. Ano naman ang ililihim niya para sa akin? Nag-alala ako kung bakit nahimatay ka nang nagdugo si Christine at sabay kayo na isinugod sa ospital. Pagod at puyat ito. At ikinalulungkot ko. Noon ay gusto niyang umalis. Pero pinigilan namin.
Kaya yun, dinugo siya. Baka may inililihim ka sa akin na sakit mo. Dahil namumutla ang itsura mo. Sa palagay ko, ay parang may pinagdadaanan ka na mabigat na sakit. Kahit gusto ko nang magpahinga. Pero hindi pa pwedeng magtrabaho si Christine. Kaya napilitan kami na magtulungan ni Papa sa pamamahala ng kumpanya. Fräulein, nakikiusap ako sa'yo. Olivia, Kumbinsin mo ang kapatid ko para pumayag na magpakasal na kayo. Parang mabigat ang pakiramdam mo na umuwi, Fräulein. May mabigat ka bang problema, iho? Mama, sobra akong nag-aalala. Hindi ba tungkol sa kumpanya, iho? Sa palagay ko, may inililihim si Olivia sa akin. Nadama ko na mahal pa niya ako. Ano naman kaya yun? Kumbinsihin ko si Christine na magpakasal kami. Pag nakausap kami ni Mr. Sacramento at pansinin niyo si Olivia. Hindi ko nahihintayin ang araw na yan, iho. Papasyalan ko si Olivia. Hindi ko akalain na bumisita kayo, Mrs. Veracruz. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Olivia, iha. Pinagmamasdan niya ako. Alam mo, nasasayangan ako sa inyo ni Fräulein. Matalino at maganda ka. Kung kayo sana ang nagkatuluyan ni Fräulein. Hindi namin kapalaran ng magkatuluyan. Pero masaya ako para sa kanila ni Christine. Talagang mahal na mahal mo si Christine, ano? Malaki ang ipinagbago ni Christine dahil kay Fräulein. Kaya ibinigay ko ang kaligayahan niya. Isinakripisyo ko ang sarili kong kasiyahan. Dapat na ipagpatuloy pa rin ang pagpapakasal natin pagkatapos na nalaglag ang pinagbubuntis ko. Ito sana ang pagkakataon na maging malaya na tayo sa isa't isa. Christine, mahal na mahal kita. Hindi ko na sana sasabihin sa iyo ito. Hindi lang si Ate Olivia ang nasaktan, kundi mas lalong masasaktan ako. Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Ulitin ko, mahal na mahal kita, Christine. Mahal din kita. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Ang gusto ko, ituloy natin ang pagpapakasal. Pero nakukonsensya ako. Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak natin. Mas binigyan ko ang importansya ang aking galit at walang pakialam sa lahat. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Magkakaroon din tayo uli ng anak. Sa wakas, wala nang problema ang mga anak natin, Belinda. Matutuloy din ang pagpapakasal nila Fräulein at Christine. Ilang araw lang ang ihihintayin natin, Lauro. Ang alam ko noon ay sila ni Olivia ang magkakatuluyan. Kung minsan, hindi natin alam kung ano ang kapalaran natin. Teka, may iba akong maalala, Lauro. Nang dinalaw ko si Olivia sa opisina,
Nahalata ko na malaki ang ipinayat niya. Pero maganda siya ngayon. Lumalim ang mga mata at maputla ang itsura niya. Naawa ako sa anak ko. Napupuyat at napapagod. Maraming sakripisyo sa kumpanya namin. Girl, I need you. I need your love. Binabati ko kayo at masayang kasal ninyo, iho. Sana mabindisyonan ng Diyos ng maayos ang pagsasama ninyo. Maraming salamat, Mama. Sa wakas, ay nakapagpakasal na kami ni Christine. Froilan, napakasaya ko. Binabati ko kayo. Sana maging masaya kayo at huwag mong aawayan ang kapatid ko. Ipangako ko, kahit awayin ako at ihagis ang mga damit ko, hindi ko siya papatulan. Sobra ka naman, Froilan. Oo nga pala. Si Lauro. Oo nga pala. Ayun pala siya. Ay, Diyos ko. Malapit nang hindi ko makaya. Parang nahihilo na naman ako. Mula kanina, nang umuwi na tayo na nanggaling sa resepsyon ng kasal nila Froilan at Christine, ay nagkulong ka na dito sa kwarto mo. Napagod ako, Papa. Pero masaya ako. Sa wakas, natupad na din ang pangarap ko. Pero, nanghihina ka. Ano kaya kung dalhin kita sa doktor? Nag-aalala ako sa kalagayan mo. Sana ay mapag-aralan na ninyo ito, Papa. Kung wala na ako. Kung pwede lang na lumipat sa akin ang sakit na yan, gagawin ko. Hindi ko kaya, Olivia. Lalaki kayo, Papa. Huwag po kayong umiyak. Talagang mahina ang loob ko. Kapag tungkol sa inyo ng kapatid mo, Kailangan ko ng matulog. Ulitin ko. Sana walang makaalam sa sakit ko. Tatlong araw na lang ang ating honeymoon dito sa Baguio, Christine. Ang importante, masaya ako sa piling mo. Sana, kahit hindi na tayo nag-honeymoon, dahil marami kang dapat gawin. Busy ka. Mahal na mahal kita, Christine. May tawag sa cellphone mo. Baka isipin mo na babae ito. Si Mama. Sandali Hello, Mama. Froilan, iho. Hindi gusto ni Lauro na malaman ninyo ito. Pero ikaw lang ang pagsasabihan ko. Nasa ospital si Olivia. Ano? Bakit, Froilan? Iho, hindi pwede na marinig ni Christine ang pinag-uusapan natin. Ay, Bakit? pinatay na. Sandali May problema yata sa opisina. Tawagan ko si Romel para siya muna ang bahala. Sabi ko na nga ba kaya mo nang mamahala sa kumpanya, Christine. Mas magaling ka pa kaysa sa akin. Pero paano kung mabuntis na naman ako? Hindi ko rin maharap ito. Nandyan naman si Froilan na tutulong sa'yo.
Sumasakit na naman ang ulo ko. Sana, kayo na lang ang bahala. May sariling kumpanya si Froilan. Kaya nga tinuturoan kita para ikaw ang mamahala dito. At sana, huwag mong pababayaan. Ano ka ba naman, ate? Parang nagpapaalam ka na niyan. Saan ka ba pupunta? Aray! Oh, bakit ate? Bakit? Anong gagawin ko? Hindi ko na kaya! Sana Ate Olivia! ako! Ate Olivia, huwag ka magsalita ng ganyan! Pagkatapos na naturukan ng doktor si Olivia, nagkalma na ang kapatid mo, Christine. Nakatulog na siya. Papa, bakit nilihim niyo sa akin? May sakit si Ate Olivia. Ikinalulungkot ko. Pero yun ang hiningi niya. Ayaw niya na mag-alala kayo sa kanyang kalagayan. Kaya pala, ganun na lang ang bilin niya sa akin. Kaya pala, pinagsasakripisyo niya ang pagmamahal niya kay Froilan. Talagang ganyan kakamahal ng ate mo. Kumusta na si Olivia? Kumusta si Olivia? Mama, Iha, bakit? Ngayon ko lang sasabihin ang totoo sa inyo. Grabe na ang kanser sa utak ni Olivia. Hindi ko na kaya. Ang sakit talaga ng ulo ko. Olivia, hindi ko kayang tignan ang kanyang paghihirap mo. ate, pakiusap. Lumaban ka. Para sa akin. Kailangang mabuhay ka. Hayaan na ninyo akong makapagpahinga. Alam ko na nasa mabuti ka ng kamay, Christine. Olivia, Froilan, huwag mong pababayaan ang kapatid ko. ipangako ko, kung pwede sana maging matagal pa ang buhay mo. Ate, Hinang-hina na ako. Kaya magpapaalam na ako. Mahal na mahal kita, Christine. Kapatid ko. mahal na mahal din kita, ate. 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 Hindi na siya magsasalita. Ate! Hindi totoo ito. Christine, Ate Olivia. hindi na humihinga si Olivia. Sana'y magpahinga na ang kaluluwa mo, Olivia. Hindi kita malilimutan. Ang sakit ng pagkamatay mo. May pagmamalaki kitang kapatid. Pangako, hindi ko sasayangin ang pagmamahal at sakripisyo mo sa akin. Mamahalin ko rin si Froilan habang ako'y humihinga. Girl, I need you. I need your love. Diyan nagtatapos ang isang linggong kasaysayan dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1
and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.